At kaya ngayon, maganda pag-usapan, ano nga ba yung mga naging epekto sa politika at sa bansa natin ng tensyon na ito sa pagitan ng two highest ranking officials natin ngayon dito sa gobyerno. At para samahan tayo sa pag-usapan ng issue na yan, makakasama natin si UP Diliman Political Science Professor Aris Arugay. Magandang umaga, Prof. Aris. Magandang umaga, Prof. Aris. Jackie Manabat at Neil Mercado po. Good morning. Thank you for inviting me. Simulan ko na yung ating diskusyon. Prof, I mentioned nga kanina, second year in a row na wala si Vice President Sara Duterte dito sa ating State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Sabi niya, pambobola lang naman daw yung gagawin ni Pangulong Marcos. At sinabi na niyang hindi talaga siya pupunta. Anong mensahe na gustong iparating dito ni ni Vice President Duterte? Hindi naman kagulat-gulat yon, no? Mas magugulat, mas sigurong nakakagulat kung pupunta siya, no? Nung last year medyo hindi pa naman kasi sila talaga nagbuan, so that was the surprise. But ibang-iba to, no, dun sa nakaraang dalawang SONA kasi ginawa ko yung homework ko, pinanood ko yung lahat ng SONA ulit ng Pangulo. And dynamic there was very different. But tama yung sinabi ni Jackie kanina, no, para na lang siyang isang memorya, no, nung time na ang unity team solid pa, pero ngayon na nakikita nating solid, ang solid na panggaan nitong dalawang makapangyarihang dinastiya na ito. Prof. Aris, let's focus dito naman sa magiging SONA ni Pangulong Marcos. This is his first State of the Nation address post the midterm elections. And some would say the analysis doon sa resulta ng midterm elections natin not favorable dito kay Pangulong Bongbong Marcos. And we are very much aware of the lame duck curse ng ating mga presidente, no? So, gaano kaimportante itong magiging SONA ni Pangulong Bongbong Marcos post-election and as we approach the 2028 national elections? Tama yun, Neil. Dapat din nating alalahanin na mababa, although naka-bounce back yata ng 10 points, no? But yung SONA na mababa yung approval at trust rating sa Pangulo. So, ito yung konteksto ng SONA na ito, no? Hindi ito madali para sa isang Pangulo na alalahanin natin is the only majority elected president, no, since martial law. And therefore, napakalaki nung expectations sa administrasyon na to. Ang daming pangakong napukaw ang atensyon at ang boto, no, ng mga Pilipino. Kumbaga sa semester, midterm na, no? Alam mo, sa UP, pag tapos ng midterm, may option yung student kung magda-drop o hindi, diba? Parang maghirap na si Prof. Aris. Takot ako yata dun, Parang may preliminary assessment na kung pwede pa bang magpatuloy sa semestre. Kasi kung hindi maganda yung mga grades, magda-drop na kasi kung hindi, masisingko ka, di ba? So, wala namang ganong dropping, no, sa ating, although of course resignation is always provided for in the Constitution, but wala pa naman presidente nag-resign just because of bad performance in our history. And therefore, sa tingin ko yung SONA na to difficult dahil yung circumstances hindi pabor para kay Pangulong Marcos Jr., no? Mababa yung relatively yung rating niya. Tapos ngayon nalulunod pa tayo hindi lamang sa baha kundi sa politika, no? Na hindi naman to yung binenta sa atin Hindi naman binenta sa atin ng unity team na magiging magulo yung politika. Magkakaroon ng impeachment, magkakaroon ng boxing, no? So I mean, this will be very difficult and sana, no, yung SONA na to maging truthful kung ano talaga ang totoong estado ng ating bansa, kasi doon lamang tayo mag-move forward kung magpapakatotoo yung mga politiko natin at sana magtrabaho more than puro politika na lang.
Yan naman talaga yung gusto natin. Pero Prof. Aris, we know na ang SONA is also a PR stint. Yes. Yan, di ba? That's, it's all about optics. Eh. So ano sa tingin niyo dapat maging tone ni President Marcos, lalo na hindi ganun ka-favorable yun ang resulta, lalo na itong midterm elections? Jackie, unfortunately, ganun yung no? And in fact, tayo, kayong mga nasa media, pati kaming mga nag-aaral ng politika, we tend to analyze it as like that, no? Pero hindi ganito naman tignan to ng mga ordinaryong Pilipino, lalo na malayo naman sa kanilang pang-araw-araw na buhay yung optics. Yung mga trolls lang, tsaka nasa social media, yan ang gagawin nila. But optics-wise, sa tingin ko, may advantage naman yung Marcos Jr. administration because if you can notice from the previous SONAs, it is really very optically sound, di ba? Maganda yung imagery, maganda yung pati yung pagpasok ng musika, very sa social sciences may term kami performativity, it's very performative. But ang tanong dito is lulunurin ba tayo sa retorika at performativity while maaari ba talaga nating hindi mapakinggan kung ano talaga ang totoong estado ng ating bansa, especially sa ekonomiya at itong hinaharap natin na climate change at mga baha at mga ulan, paano ba to titignan ng gobyerno, ito ba'y pansamantala lamang or let's remember, Jackie at Neil, last week pumasok lang tayo ng Lunes ng umaga. Mula Lunes ng hapon hanggang Biyernes, wala pong pasok. Kaming nasa gobyerno, ha? So, kami pong nasa media ay may pasok. Okay lang po, Prof. Aris. So, is this the new normal? Ganito po mangyari kasi these weather patterns will likely stay. And if the government does not have a plan, paano ang productivity? Paano ang ekonomiya? Kung maya't maya ide-declare na halos isang linggo walang pasok. Do you think, Prof. Aris, na kumbaga itong recent issues na kinakarap natin, ito yung magiging front and center ng magiging speech ni Pangulong Marcos? Nandiyan yung recent na pagbaha sa climate, environmental issues. And nabanggit mo rin kanina, yung online gambling, yes. Kailangan siyang banggitin. Kasi ito yung parang, please saying disrespectful, and I'm saying disrespectfully, kumbaga, ito yung parang big announcement stories na masa stories kumbaga na tinatawag natin sa media. Yung pagban ng Pogo noong itong last year. elections, yes. Oo, and it was effective as an optic and also naabot niya yung mga tao. So, do we see na ito yung mga magiging front and center issues mamaya ni Pangulong Marcos doon sa kanya magiging talumpati? Yung reaction ko doon, last year nung sinabi niyang ban yung Pogos, I cannot help but look at all the politicians who signed and sponsored the bill that allowed these Pogos in the first place, So, kumbaga parang di ba dapat may pananagutan din 'yon, These Pogos were allowed to exist, And yet we have not heard any apology from our politicians, Kung hindi pa nag-imbestiga si Senator Risa Ontiveros, hindi pa magiging issue to sa ating news cycle, pero yung mga pasiklab, kasi nga sabi ko sa inyo, pinanood ko yung 3 SONA na nakalipas, nagsisimula parati sa ekonomiya yung ating BBM, dahil nga ito yung framing niya sa sarili niya, so kung si Pinoy is really yung good governance, accountability, anti-corruption, si President Duterte naman nung presidente siya, krimen, seguridad, anti-drugs. Si Pangulong BBM, issues ng sikmura. However, having said this, hindi ako magugulat kung may mga pasiklab na labas sa ekonomiya kasi nga medyo dito napupuruhan yung administrasyon according to the service. Hindi maganda yung evaluation ng mga Pilipino sa performance ng BBM administration sa ekonomiya. So, kumbaga paano niya babawiin to? Ganito ba sa mga pasiklab na announcement na to? So, ano naman ang ibaban this time, And that will warrant a standing ovation, sa members of Congress. In the meantime, yung mga issues ng sikmura hindi pa rin fully na-address.
Holding tanong from my end, Prof. Aris, no, I'm really curious about this question. Do you think of course, we mentioned kanina, napaka-importante nitong SONA ito, again, post-election, and then this could be preview na rin kung ano yung mangyayari sa 2028 elections, no? But do you think, just categorically siguro, Prof. Aris, do you think that President Marcos is headed doon sa lame duck curse, to suffer that same curse na a lot of our presidents suffered in the past? Ang analysis ko kasi sa pagiging lame duck, no, ito'y parang isang sitwasyon, kondisyon na most of our presidents, if not all, with the exception, I think, of former President Rodrigo Duterte, had to encounter. Kasi si Duterte, mas mataas yung popularity niya nung pagbaba niya ng pwesto kaysa nung pag-assume niya, no? On the rest of the presidents, baliktad. Mataas sa pag-assume ng power, pagdating sa baba, last year bumababa, no? So kaya lang, no, ang hirap naman sabihin na yung lame duck hindi yan maiiwasan ng isang pangulo, no? I still believe in agency. Naniniwala pa rin ako na depende yan kung paano kaharapin yan ng isang pangulo. And this is where proactive, decisive, grounded at yung nakatutok na leadership, no, napapasok. This is where papasok yung kakayahanan, yung skill set, yung focus, yung diligence ng isang pangulo. And while President Marcos Jr. might be perceived as an early lame duck president, kasi nga nandun na siya sa halfway, there's still room for maneuver, but this is depending on him. Kanya to. Nakasalalay sa kahit sino. Nasa kanya to whether magiging self-fulfilling prophecy yung, or isi-self-fulfill niya yung pagiging lame duck as ascribed, or ire-reject niya yun at sasabihin hindi. Until 2028 Pangulo pa rin ako, I still call the shots, and therefore I will make the most out of my presidential prerogatives and powers, no, to do and fulfill what the many, no, dinamihan ko na yung many kasi napakadaming pinangako. Well, buti sana kung hindi nangako, hindi tayo mag-expect. Pero ang dami pong pinangako eh. And katulad ng unity ba yan? Unity ba yun? Speaking of unity, nabanggit niya na nga yung sa lame duckers, if he wants to have the upper hand, yung optics na upper hand, na siya pa rin ang presidente hanggang sa huli, do you think it is wise for him to talk about the impeachment trial for SONA? Well, maybe hindi naman diretso, no? But I do think, sabi ko nga mamaya ang babantayan ko, kasi napaka-awkward mamaya eh. This will be an awkward SONA. Kasi kung titignan natin yung 2022 and at least yung 2023, bati-bati pa lahat yung mga institusyon eh, di ba? So, ang Malacanang, ang Senado, ang Kongreso, no, ang Korte Suprema, awkward yan kasi sa ngayon, lalo na sa issue ng impeachment, magkakaiba yung posisyon nitong mga institusyon na to. No? And impeachment is of the Vice President is the one that is causing a divide and unnecessary, if I may say so, unnecessary skirmishes between our institutions. Weak na nga yung institutions natin. So I think kung may gusto akong marinig, no, from the President, it is to ensure that despite everything, that institutions in the Philippines should work, and they should not work for themselves and their partisan interests, but should work for the Filipinos who they are supposed to serve. Okay, yan yung ideal. Yes. Pero since you have been observing SONA since nung 2022 when President Marcos became the president, was elected, ano yung expected dynamics inside the batasan ngayon? Ano yung kailangan bantayan naman ng publiko? Kailangan bantayan kung yung mga numero, estatistika, kung ano yung mga sasabing mga achievements, kung totoo ba o hindi, no? Kasi baka naman isispin lang to ng mga trolls, no? At sa social media kasi nga at the present
10 years ago, 15 years ago, wala naman trolls wala naman social media, di ba? So, the SONA itself is processed by traditional media and by academics like myself, no? Kaya lang ngayon, merong mga trolls that will use the SONA to whatever, kung ano man yung igting ng mga interest ng mga Panginoong political nila, no? Yung mga sinasamba nilang mga politiko o kung mga politikong nagbabayad sa kanila. And therefore, I think it's also important to be very mindful of what is being said, i-ensure na tama at accurate yung mga sinasabi, kasi kung hindi, pwedeng it could distort kung ano man yung totoo. Pero ako, Jackie, gusto ko rin sa amin kasi hindi lamang yung sinasabi yung importante, pero ano yung sinasabi, no? Yan, reading between the lines, kumbaga. Ano yung mga hindi binabanggit? Kasi minsan mas ano yun that the silent or the absent part is louder than what is being said. And in the past, meron ka bang naobserbahang gano'n na konkreto na nag-translate into reality? Na hindi sinabi, in absence, sinadyang hindi sabihin. Pero through time, lumabas din. Oo. I mean, I have yet to hear a SONA speech on corruption. And it's not as if corruption just disappeared. In fact, by metrics, lumalala nga yung perceptions ng corruption sa atin. No? So therefore, and the efficiency of government, no? Yung kumbaga is BBM presidency able to really ensure compliance and control over its institutions of government. Ito yung proactive at grounded leadership na sa tingin ko pwede pang gawin nitong administrasyon na to sa nalalabi nitong mga tao. Okay, maraming salamat po, Prof. Aris Rugay. Definitely, babantayan natin kung ano yung mga sasabihin at hindi sasabihin. Ano yung Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA mamayang hapon.